Yo, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at welcome sa ating panibagong video tutorial, Grade 11 General Mathematics, Term 1, Week 1. Ang topic natin ngayon ay Calculating Gross Income, Deductions, and Net Income. Simulan na natin. Okay, so ito yung mga key formulas na kailangan natin. Para sa gross income, yung salary, ipa-plus natin sa benefits, then ipa-plus natin sa overtime pay, and then ipa-plus natin sa commission. Itong mga to guys, na-discuss na natin to doon sa previous dalawang video tutorials natin. So, check nyo rin, no? Yan, dito sa ating channel. Then, sa net income naman, para makuha mo yan, gross income minus deductions yan. And yung deductions, makikita nyo yan dito mamaya sa mga succeeding slides. And then para naman sa tax, para makuha mo yung tax rate, i-multiply mo lang doon sa taxable income. Okay, example number 1 tayo. So for example, meron tayo ditong gross and net income. So the problem here is, si John daw ay kumikita ng monthly salary na 25,000 pesos. Ngayon, meron siyang deduction na 1,500. So, bakit ba nagkakaroon ng deduction? Kasi syempre, meron tayong binabayaran na buwis sa bawat kinikita natin. So, 1,500 para dun sa buwis, and then 500 para sa may mga iba pang contribution. Pag sinabing contribution, like sa mga company, yan yung hinuhulog mo para dun sa SSS, sa PhilHealth, and then dun sa housing, yan, sa pag-ibig funds, parang ganun. So the question is, what is his net income? So para makuha mo yon, gross income is 25,000, then yung total deductions natin ay 1,500 plus 500, pag-a-add mo lang yon. So meron kang 2,000 para sa deductions. Then ang net income natin ay gross income minus the deductions. So we'll have 25,000 minus 2,000. The answer is 23,000. So yan yung sagot para sa net income. So kung makikita nyo, yung net income, simply put, yan lang yung gross income na maminosan natin ng deductions. So net income, yan talaga yung maiuuwi mong pera. Yan, yung gross income kasi, yan yung kinita mong kabuuan, pero hindi pa nababawas dyan yung mga taxes and other contributions. So, to konting review lang about overtime pay. Si Maria daw ay mayroong 200 pesos per hour sa kanyang trabaho. Kung siya ay nagtatrabaho ng 8 overtime hours at 1.5 times her regular rate. So, magkano ang kanyang overtime pay sa kabuuan? So, para makuha mo yon, overtime rate, ito times mo lang yan sa 200 pesos per hour. Yun yung regular. Now, kapag nag-overtime siya, nagiging times 1.5 yon. So, 200 times 1.5, that will be 300. Ibig sabihin, regularly, 200 pesos ang bayad sa kanya kada oras. Pero pag nag-overtime siya, kada oras doon ay magiging 300 pesos na kapag nag-overtime. Okay, now the question is, magkano yung overtime pay niya? So, since siya ay nagtrabaho ng 8 overtime hours, so itatimes mo lang yung 8 doon sa 300, then meron ka ng 2,400 pesos. Yan ang kanyang overtime pay. Yan. Next, yung weekly wage with overtime naman. Paano naman yon? So, halimbawa, si Paul ay kumikita ng 180 pesos per hour, and yung trabaho niya ay 40 regular hours. Yan. Sa isang linggo. Now, meron din siyang 5 overtime hours na kung saan 1.5 times the hourly rate. So, magkano ngayon yung kikitain niya sa isang linggo? So, regular pay, ang una mong isosolve is yung regular pay, which is equivalent to 180 pesos times 40. 180 kasi kada oras, and then 40 hours. So, doon pa lang meron na siyang 7,200. Now, the next question is, ano yung overtime pay? So, yung overtime pay niya ngayon is, ita-times mo lang yung 180 pesos per hour times sa 1.5. Mapapansin nyo, pagka overtime yung pinag-uusapan, laging may 1.5.
Yan. And then times 5 kasi 5 oras siyang nagtrabaho sa overtime. So, doon pa lang meron ka ng 270 times 5, that is 1,350. Now, para makuha mo yung gross weekly income, ipag-a-add mo lang yung 7,200 at 1,350. So, the final answer is 8,550. Okay, so dito na tayo sa tax computation. For example, si Ella daw ay kumikita ng 30,000 pesos kada buwan. Yan. Ngayon, nagbabayad siya ng 10% income tax. Ibig sabihin, out of this 30,000 pesos, meron siya diyang buwis na 10%. So, how much tax does she pay? So, para makuha mo yon, gagawin mo lang, yung tax na 10%, ita-times mo sa 30,000. Now, mas safe na gawin dyan is yung 10% is convert mo sa decimal. So, magiging 0.10 times 30,000. So, meron ang 3,000. Ibig sabihin, ito yung amount na binabayaran niya bilang buwis, 3,000. So, pwede mong maisip na out of this 30,000, 27,000 lang yung may uuwi niya kasi yung 3,000 doon ay buwis. Yan. So, example number 5 tayo. So, dito naman, net income after tax. Ito yung sinasabi ko kanina. So, ano na yung kikitain mo talaga? For example, si Mark ay kumikita ng 35,000 pesos kada buwan. Pero, meron yung tax na 12%. So, una nating aalamin is yung tax. Kukumputin muna natin. So, tax is 12% of 35,000. So, 0.12 times 35,000, that is 4,200. Yun yung tax. Now, para naman sa net income, para malaman mo yon, yung kinikita niyang 35,000 na yun, ima-minus mo dun yung tax na 4,200, and the answer is 30,800. Yan. So, itong dalawang na to, side by side, pareho lang naman yan, no? Now, paano naman kung mayroong mga benefits, like what is the salary with benefits? Kukumputin natin. Let's say, for example, si Rose ay kumikita ng monthly salary na 28,000 pesos at nakaka-receive pa siya ng transportation allowance na 2,000 pesos at meron pa siyang meal allowance na 1,000 pesos. So, para makakuha mo yung gross income, ipagpa-plus mo lang naman yan yung salary at benefits. So, meron siyang monthly salary na 28,000 plus mo yung 2,000 na allowance niya para sa transportation and then 1,000 na allowance para sa pagkain. So, meron kang 31,000 pesos gross income. So, yun yung salary with benefits. Next, sa number 7 naman, meron tayong gross and net income with benefits and deductions. So, dito, paano kung meron ng deductions? For example, si Leo daw ay kumikita ng 32,000 kada buwan. Tumatanggap siya ng 3,000 sa benefits and at the same time, meron din siyang deductions na ang total ay 4,500. So, ang gagawin mo lang, gross income palagi is the salary plus the benefits. So, meron kang 32,000 plus 3,000, 35,000. Now, to get the net income, ima-minus mo lang sa 35,000 yung deduction na total ay 4,500. So, 35,000 minus 4,500, the answer is 30,500. Nakikita nyo rin yan dito. So, paano naman kapag annual salary and then ano yung magiging monthly net income nun? For example, si Karen ay kumikita ng 600,000. Hindi to sa isang buwan kundi sa isang taon. Now, yung monthly deductions niya ay 2,500. So, the question is, ano yung magiging net monthly income niya? So, ang solution, alamin muna natin yung monthly salary. So, the monthly salary is yung annual salary divided by 12 kasi 12 months sa isang taon. So, meron na siyang 50,000 monthly salary. But since hinahanap natin yung net monthly income, ima-minus mo pa dyan sa 50,000 yung kanyang deduction. Ilan ba yun? 2,500. So, 50,000 minus 2,500. The monthly net income is 47,500.
Example number 9, meron daw, paano kapag commission and salary na? So, for example, si Nathan, tumatanggap siya ng monthly salary na 20,000 pesos at kumikita naman siya ng 5% commission sa sales. So, halimbawa, nakapagbenta siya ng 80,000 pesos worth of products this month. So, ano yung commission niya doon? So, the commission is gonna be 5% ng 80,000 or 0.05 times 80,000, meron kang 4,000 pesos. Now, paano yung gross income? So, ipa-plus mo lang yung 4,000 na commission doon sa 20,000 na monthly salary. So, you will have 20,000 plus 4,000, 24,000 pesos. And then, for our last example, complete payroll problem. Ayan. So, marami-rami ito. So, tingnan natin yung problem. Sabi, si Ann daw ay kumikita ng 250 pesos per hour. And then, yung regular hours na trabaho niya ay 40 hours per week. Tapos, meron siyang 4 overtime hours, which is, mapapansin nyo, laging 1.5 times her regular rate. Minsan kasi may mga overtime na double pay pero dito 1.5 lang. Now, meron siyang allowance na 1,500. So, pag sinabing allowance, benefits yan. And then, deduction niya ay kabuuan ay 2,000 pesos. So, ang una nating isosolve dyan is yung regular pay. So, regularly, nababayaran siya ng 250 per hour times mo sa 40 kasi 40 regular hours sa isang linggo. So, meron siyang 10,000 pesos. Now, yung overtime pay naman, yung regular hourly rate niya na 250 times mo lang sa 1.5 and then kung ilang oras yung overtime niya, 4. So, meron ka ng 1,500. So, 375 times 4, 1,500. Now, let's get the gross income. So, 10,000, idagdag mo yung overtime pay niya and then idagdag mo yung kanyang allowance na 1,500. So, kabuuan meron siyang 13,000. Yan. Now, the last na lang na gagawin natin dito is ima-minus natin yung deduction na 2,000. So, 13,000 minus 2,000. Yan, makikita mo na ang kanyang weekly na sahod ay ito, 11,000. So, the answer is 11,000. Yan ang kanyang weekly wage, yung sinasahod niya. So, dito sa ginawa natin, kasama na dyan yung deductions and benefits. And I hope naintindihan ninyo at magamit ninyo ito sa inyong mga lessons para yan, makatulong sa inyo. And i-claim mo na napapasa ka basta masipag kang manood ng mga videos and tutorials natin. So hanggang dito muna. Maraming salamat. This is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Dahil darating ang araw lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo ang gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now. See you sa next natin na mga tutorials.